the sky. Jesus saves, our hearts proclaim to the world we lift his name. From the home to the school to the nation's land, we stand together hand in hand. Through the word we will grow, in his truth will overflow. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po, si Sister Gina Duarte, nakasakop ng JSMI Camarin International. Nandito po tayo sa 10-minute devotion kung saan tayo ay magbababa sa salita ng Diyos, pupuspos sa kanyang presensya at lumago sa pananampalataya. Sabi sa awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking landas. Samahan niyo po kami sa maikli, ngunit makapangyarihang pagbubulay ng salita ng Diyos. Magsimula na po tayo. Magdasal po muna ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me boldness and courage to share your word. I'm also asking the Holy Spirit to touch each and everyone's heart na makikinig po, na ito po ay maisa puso nila, Panginoon. Na ang tanging mamutawi lamang po sa aking mga labi ay salita lamang po na manggagaling sa inyo, aking Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, tumako po tayo sa ating Bible verse na babasahin. Ito po ay manggagaling sa Colossians chapter 3, verse 2. At ito po ay babasahin ko sa English at sa Tagalog po. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 2, sa English po, set your affection on things above, not on things on the earth. At sa Tagalog naman po, Colossia, kapitulo 3, versikulo 2. Ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa taas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. At pinamagatan ko pong ito ng set your minds on things above. Ano po ba nga ito? Ito po ay may 2 puntos. Ang klase po ng espiritu at ang resulta ng pagiging kontrolado ng espiritu ng Panginoon. So, things above po. Ano po ba nga yung things above? Hindi po ba ito ay ang mga bagay na nakikita natin o mga bagay na ibinibigay po ng ating Panginoon? Okay po, things above. Ang nasa itaas. Sino po ba ang nasa itaas? Hindi po ba ang ating Panginoon? At ano po ba yung things? Espiritu ng lupa. Ito po yung mga earthly things, yung mga makamundo na alam naman po nating mga maling paraan. Bakit po natin ito susundan? Upang tayo po ay mapalapit pa po sa Diyos. Kailangan po nating hayaang tayo po ay mapuspusan ng Espiritu Santo. Tayo po ay mabago ng Espiritu Santo sa ating mga puso. Ito po ay kailangan tayo po ay sumusuko. Isinusuko po natin ang ating sarili sa pamamaraan po ng ating Panginoon. Hayaan po natin ang Espiritu po ng ating Panginoon ang mamutawi sa ating mga puso. At ang anuman po ang nakikita natin sa ating paligid na mga makamundo, na mga alam na po naman natin na hindi po maganda. At alam din po naman natin na ito po ay makakasakit sa ating Panginoon. Huwag na po natin itong gawin. Ngayon po, ituro din po natin ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, na hindi pa po nila naiintindihan ang salita po ng ating Panginoon. Ipakita po natin sa ating mismong mga sarili kung paano po tayo binago ng ating Panginoon. Huwag po natin silang hayaang manalo. Huwag po nating hayaang manalo ang makamundo. Hayaan po nilang
makita sa atin ang pagbabago dahil hinahayaan po natin ang ating Panginoon, ang Espiritu ng ating Panginoon na mamuhay sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, huwag po natin itong sayangin, huwag po natin itong baliwalain po lamang, Panginoon. Ang paghihirap po ng ating Panginoon sa pagkakamatay niya sa krus. Hayaan po natin tayo po ay makontrolado ng nasa taas. Ang positibong pag-iisip, ang mga naralaman po natin sa kanyang salita, ang saya, ang pag-asa, ang paniniwala po natin sa ating Panginoon. Ngayon po, kung ahayaan po natin tayo ay makontrol ng makamundo, ito po ay mas mapupunta lamang sa kamatayan. Tayo po ay magagahaman sa kayamanan na hindi naman po natin ito kailangan. Ang kailangan po natin ay ang presensya po ng ating Espiritu Santo. Ang Espiritu po ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Huwag po nating hayaan na tayo ay madala ng mga makamundong kaugalian. Ipahayag po natin ang salita po ng ating Panginoon dahil iyon po ang kanyang nais para sa atin. Ang ating pong pag-iisip, ang ating pong puso ay natutuon lamang sa taitaas sa ating pong Panginoon. Sana po ay meron po kayong natutunan dito sa ating maikli na aking binahagi po sa inyo. Ulitin ko po ulit, Colossians 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nananga sa itaas, huwag sa mga bagay na nananga sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ang isipin po natin ay lagi ang ating Panginoon. Dito na lamang po, at ako po ay magdadasal muli. Father God, maraming pong salamat sa inyong ibinigay na presensya, ang presensya ng Espiritu Santo sa aking puso at sa aking labi. Nawa po'y may natutunan ng mga makikinig dito. At ito po rin ay kanilang gawin na lagi po kayong isipin at huwag ang mga makamundo, Panginoon. Maraming salamat pong muli. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa JSMI Camarin International Online Devotion. Naway ang salita ng Diyos ay patuloy na maging gabay at kalakasan ng inyong buhay. Huwag kalimutang sumama muli sa ating 10 minutes devotional tuwing linggo ng gabi at ibahagi ito sa iba upang sila na rin ay magpapala. Pagpalain kayo ng Panginoon at makita-kita tayong muli sa susunod na linggo. God bless you all. Magandang umaga, gabi sa po ating pong lahat at nawa po ang aking ibinahagi ay inyo pong maisapuso. Maraming salamat pong muli. God bless us all po. Bye-bye. Hanggang sa muli po. We stand tall, in faith we rise. In His love we'll reach the sky. Jesus saves, our hearts proclaim. To the world we lift His name. From the home to the school to the nation's land, we stand together hand in hand. Through the word we will grow. In His truth will overflow. Jesus saves, we are free, building His kingdom for all to see. In every child His light will shine, minds transformed, hearts divine. We teach the way, we guide the soul, equipped to rise, we'll take control. Lead us